Maligayang pagbabalik sa Baco Recaps mga idol. Sa video na ito ay mapapanood nyo ang buong kwento ng 2018 action revenge drama series na may title na Doc. Simulan na po natin. Naghihintay ang mga high school dropout na sina Bonwan at Jaywalk para sa kanilang leader na si Kamyok. 2 years ago ay nagawa niyang talunin ang isang buong gang ng walang tahirap-hirap. Ngunit sa kabila ng pagiging mabangis na fighter ay isa na rin siyang school dropout sa kasalukuyan. Ito naman ang Kichon at isa sa mga miyembro nito ay si Jong-il na nagbabalak ng tumiwalag sa gang dahil ayaw niya talaga sa karahasan at napilitan lang siyang sumali dahil sa kanyang kaibigan. Samantala sa Danyam High School ay makikitang nagda-jogging ang wrestler na si Taejin habang pinagmamasdan siya ng isang babaeng may crush sa kanya. Sa parehong school ay inuutusan ni Jusong ang kanyang mga alagad na mas pagigihan pa ang pamumuhan ng pera sa mga estudyante. Ipinag-utos din ni Jusong sa dalawa sa kanyang mga tauhan na dakipin ang estudyanteng nagngangalang Kyusun. Nagawa naman ng dalawa ito ngunit biglang dumating sila Yok sa lugar na nakita ang kanilang pambubuli. Sa una ay tinanggihan pa ni Kyusun ang kanilang tulong sa takot na baka sila ay madamay sa kanyang problema sa gang. Pero nagpumilit sila Jaywalk at inatake ang dalawang bully. Maging si Yok ay tumulong para talunin sila. Bilang pasasalamat ay nilibre ni Kyusun ng food trip ang tatlo. Naglakas loob siya at hiningi rin ang kanilang tulong para iligtas ang kapatid niyang si Hyunsun. Nang makita ang picture nito ay agad na in love si Bonwan sa kanyang kagandahan. Kinwento ni Kyusun na nakaramdam ng ano si Jusong nang makita ang ganda ni Hyunsun. Ngunit dahil din dito ay nagselos ang GF ni Jusong na si Sujong. Kaya naman sa sumunod na mga araw ay walang humpay na nabuli si Hyunsun at sa isang punto ay pinainom pa siya ng bleach na nagdala sa kanya sa ospital. Pinarusahan naman ni Doyon si Jusong dahil pinagselos nito ang kanyang pinsan na si Sujong. Para hindi umabot sa nakatataas ang nangyari ay ipinag-utos ni Doyon kay Jusong na bigyan ng babala si Kyusun na huwag i-report ang nangyari sa kanyang kapatid. Binahagi rin ni Kyusun sa tatlo ang partnership ng Danyang at Kichon na pinamumunuan ni Kanghon na ayon sa mga usap-usapan ay never pa daw natalo ng kahit na sino. With all this in mind ay napagpasyahan pa rin ng tatlo na tulungan si Kyusun sa kanyang problema. Pag-uwi ni Yok ay na-reveal na meron pala siyang kapatid na isang scholar at hindi kagaya niya na isang pariwara. Kinabukasan ay pinarusahan ni Jusong ang dalawa para sa kanilang kapalpakan ngunit nakapagpalusot ang mga ito at sinabing buong gang daw ang nakalaban nila. Dumating rin si Doyon at pinarusahan si Jusong dahil bigo pa rin siyang bigyan ng babala si Kyusun. Dahil dito ay napilitan si Doyon na tawagan ng second in command ng Kichon na si Sanbei. Hiningi niya ang tulong nito para labanan ang gang na sinasabi ng dalawang tauhan ni Jusong. Pinatawag ni Sanbei sina Deji at Lee para i-assemble ang buong gang para sa paparating na laban. Samantala matapos ang kanilang family picture ay agad nagtungo si Yok sa kanyang mga tropa na kasalukuyang tinuturuan si Kyusun ng self-defense. Biglang napadpad sa lugar si Taejin habang ito'y binubuli. Hiningi niya ang tulong nila dahil maaari daw siyang matanggal sa wrestling team kung sakaling patulan niya ang mga bully at makarating sa coach ang kanyang ginawa. Dahil dito ay umatake na ang mga bida na madali namang natalo ang mga kalaban. Nagpasalamat si Taejin sa kanila at nangakong tatanawin niya ito bilang utang na loob. Kinagabihan ay binigyan si Taejin ng regalo ng babaeng may gusto sa kanya. Sila Yok naman ay pumunta sa ospital para dalawin ang kapatid ni Kyusun at nagpapogi pa talaga si Bonwan para dito. Sa kwarto ay nakita nilang may trauma na sa tao si Hyunsun dahil nga sa matinding pambubuli na kanyang dinanas sa school. Gayunpaman ay binigyan pa rin siya ng gift ni Yok. Samantala naghihintay na ang Kichon sa hangout place ng tatlo. Nagbabalak na mag-back out si Jong-il dahil ayaw niya talaga sa violence ngunit binalaan siya ni Lee na hindi ito magugustuhan ni Sanbei. Dumating na ang tatlo sa lugar at agad naman silang pinalibutan ng Kichon na inuutos na ibigay sa kanila si Kyusun. Tumanggi ang tatlo na ibigay ang kanilang kaibigan kaya naman nagkaroon ng saglit na laban kung saan tumulong si Yok para talunin ang mga kumag. Nag-one-on-one din sila Yok at Lee na hindi naman umubra sa kanya. Nang matalo ang kanyang kaibigan ay nag-step up na si Jong-il at sa kabila ng pag-iwas sa karahasan ay binalaan niya si Yok na iabot na lang si Kyusun upang hindi siya masaktan. Tumanggi si Yok kaya naman nagsimula na ang kanilang matinding laban kung saan makikitang magkasing lakas lang sila. Sa kasamaang palad ay dumating ang mga pulis sa lugar bago pa man matapos ang laban na ito. Nagmadali ang apat upang makaiwas sa mga pulis at ang magawa ito ay nilibre ulit sila ng pagkain ni Kyusun. Samantala sa Kichon ay pinarusahan ni Sanbei si Jong-il para sa pag-aatubili nitong gamitin ang kanyang lakas na maaaring nakapagpaiba ng nangyari. Dumating ang leader na si Kamhon at binigyan ng chance si Jong-il na mag-leave sa gang kung gusto talaga niyang umiwas sa karahasan. Tinanggap ni Jong-il ang offer ngunit binalaan siya ni Kanghon na huwag siyang magpapakita na gumagamit ng tarahasan.
Pagtapos ay pinarusahan naman nila si Lee at inutusan si Daeji na buliin si Jong-il upang mapilitan itong gumamit ng tarahasan na magbibigay sa Kichon ng rason para masaktan siya. Tinawagan ni Kang-ho ng leader ng Dangyang na si Sung-kyu dahil hindi siya na-inform sa operasyon na ginawa ng gang. Sinabi ni Sung-kyu na maging siya ay hindi ito alam ngunit pagtapos nilang mag-usap ay galit niyang pinatawag si Do-yoon. Sa Dangyang ay pinarusahan ni Sung-kyu ang magpinsan para sa ginawa nilang operasyon na hindi ipinaalam sa kanya. Sinabihan niya ang lahat na kailangan nilang gumanti upang malinis ang pangalan ng gang. Nag-hire pa siya ng isang MMA fighter na si Yoon-tak para masigurado ang kanilang panalo. Si Taeji naman ay nag-excel sa kanyang wrestling practice at syempre nasa lugar din ang may crush sa kanya na si Jorim. Hinatid niya ito pauwi kung saan sinabi niya na wala siyang oras para sa relasyon lalo na't malapit na ang wrestling tournament. Gayunpaman ay walang balak si Jorim na isuko ang kanyang pag-ibig. Nagpatuloy ang training ni Kyuson samantalang nagpainting naman si Yok para gawin siyang opisyal na miyembro ng kanilang samahan. Pumunta si Kyuson sa ospital kung saan sinabi ng doktor na sa kabila ng trauma ay pwede nang ma-discharge si Hyunsun. Pinalakas niya ang loob ng kanyang kapatid at sinurpresa ito na pwede na siyang makauwi. Ngunit nang pauwi na ang dalawa ay hinarangan sila nila Jusong at Doyon. Nagamit ni Kyuson ang itinuro ni Bonwan ngunit hindi siya umubra kay Doyon kaya naman nagulpi pa rin siya sa huli. Samantala sa Kichon ay binuli nila Daeji ang isang nerd upang mapilitan si Jong-il na gumamit ng tarahasan. Nagtungo ito sa CR para kolektahin at kontrolin ang kanyang sarili. Ngunit pagbalik niya ay mas lalong lumala ang pananakit nila Daeji kaya naman hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at inatake ang mga kumag. Agad na tinawagan ni Daeji ang gang na agad ding pinalibutan si Jong-il sa hallway. Pero malakas ang loob niya at gamit ang 2 ballpen ay nagawa niyang depensahan ang kanyang sarili. Nang ibabaw ang kanyang husay sa pakikipaglaban na nagpanginig sa itlog ni Daeji lalo na nang magawa niyang patumbayin ang lahat. Dumating ang senior member na si Jinwon na nakapalag sa kanya. Ngunit sinaktan nito ang kanyang sarili dahilan upang mapagkamalan si Jong-il bilang isang bully at masuspinde sa school. Meanwhile, pagbalik sa base ay nakita ni Yok ang kanyang mga tropa na natalo na ni Yoon-tak. Agad naglaban ng dalawa at nagtabla ang kanilang unang clash. Ngunit sa sumunod ay unti-unti nang na-overwhelm ni Yok si Yoon-tak at sa huli ay napatulog niya ito. Pagkagising ay napuwersa siya ng 3 na ibunyag na si Sung-kyo ang nagutos nito. Binanggit niya na nakidnap na ng grupo ang magkapatid. Nag-iwan din siya ng tip na kung gusto nilang buwagin ang partnership ng Dangyang at Kichon ay mainam na puntahan nila si Domjae sa Hanchun High School. Samantala sa isang liblib na lugar ay walang sawang ginulpi ni Sung-kyu si Kyuson habang umiiyak ang kapatid nito. Inalok ni Sung-kyu si Hyunsun na ipagamit ang kanyang katawan kapalit ng kanilang buhay. Tumanggi si Hyunsun kaya naman nagpatuloy ang pambubugbog sa kuya nito. Buti na lang ay dumating na si Yok na agad sinugod ang grupo na walang kalaban-laban sa kanyang lakas. Nasa lugar din sila Jae-wook na nagawang mailigtas ang magkapatid palabas ng lugar. Nang maubos ang mga kumag ay nangako si Sung-kyo na hindi pa dito matatapos ang lahat. Hinatid ng trio ang magkapatid sa kanilang tahanan kung saan agad natulog si Hyunsun. Ngunit paggising ay naninig ang kanyang itlog nang matuklasan ng kanyang kuya na bumigay na ang katawan mula sa injuries. Samantala sa Hanchun ay namomolekta si Domjae ng pera mula sa mga estudyante ayon sa utos si Kang-ho na kumalap siya ng 400k. Ngunit 5k pa lang ang kanilang nakolekta kaya naman nagdasal siya na sana may makapagpatumba kay Kang-hon. Hindi niya alam na balak na pala ng 3 na puntahan siya ngunit sa daan ay laking gulat nila nang matuklasan ang pagpanaw ng kanilang kaibigan. Nalaman din ito ni Sung-kyu na proud pa sa kanyang nagawa. Tinantang i-report ng trio ang Dangyang sa pulis ngunit ayaw silang paniwalaan ng officer dahil sila ay mga tambay. Kaya naman bumalik na lang sila sa base upang ipagluksa si Kyuson. Pinuntahan rin nila si Hyunsun ngunit mas lalo itong na-trauma sa pagkawala ng kanyang kuya. Agad na pinatawag ng Dangyang principal ang mga teacher upang pagplanuhan kung paano nila mapapalabas na aksidente ang nangyari kay Kyuson at hindi buman ng bullying sa kanilang school. Sa pagdaan ng mga araw ay patuloy na pinuntahan ng 3 si Hyunsun na ilang araw nang hindi kumakain. Sa cellphone ni Kyuson ay nakita niya ang bold ni Wally ngunit higit sa lahat ay nakita niya kung gaano ka-close ang kanyang kuya sa 3. Dahil dito ay nagkaroon siya ng tiwala sa kanila at napagpasyahan na harapin na sila sa labas. Nagpatuloy ang training ni Taejin para sa tournament at syempre naka-full support pa rin si Jorim sa kanya. Dahil sa kanyang determinasyon ay pumayag na si Taejin na mag-date sila. Kinabukasan ay pumunta si Taejin sa base nila Yok kung saan naghihintay rin si Jong-il para sa 3 matapos nitong masuspend sa Kichon. Aksidente niyang nalait ang height ni Jong-il kaya naman nagalit ito at inatake siya.
Ayaw pumalag ni Taejin kaya naman puro depensa lang ang kanyang ginawa hanggang sa dumating si Yok at pinigilan sila. Ayaw pa rin magpaawat ni Jong-il kaya namagitan na si Yok at nagkaroon sila ng three-way battle na humantong sa pagiging tabla ng laban. Pinaghiwalay sila ni Bonhwa na labis nagpasaya kay Hyunsun. Nalaman ni Yok mula kay Taejin na pinalabas ng school na aksidente lang ang nangyari kay Kyusun. Dahil dito ay nagalit siya at hiningi ang tulong ng dalawa upang maibagsak ang samahan ng Dangyang at Kichon. Nagbahagi naman si Jong-il ng impormasyon patungkol sa alliance sa binubuo daw ng lagpas 100 miyembro at ang pinakamalakas sa kanila ay si Kang-hun. Nagkasundo sila pero para mas maging pulido ang misyon ay tinungo muna nila si Dong-jae sa Hanchun. Sa una ay wala itong tiwala sa kanila kaya naman pinasugod dito ang kanyang mga alagad sa dalawa. Gayunpaman ay nag-team up sila at madaling natalo ang grupo. Dahil dito ay nakuha nila ang respeto ni Dong-jae na binigyan sila ng listahan ng mga miyembro ng alliance sa kailangan nilang talunin upang mapahina ang samahan. Uy, bagsak! Nang matalo nila ang mga ito ay binigay na ni Dong-jae kay Yok ang pangalan ni Jinwon na higit na malakas daw sa mga nauna. Kinabukasan habang patungo si Taejin sa kanyang date ay nakita niya si Sungkyu na binabastos si Jorin. Agad siyang rumescue at naalala naman ni Sungkyu ang kanyang mukha mula sa wrestling team na kanyang tinabibwisitan dahil sa sobrang ingay. Kamuntikan na mag-away ang dalawa ngunit napigilan sila ng isang stranger. Dahil dito ay nagawa na nila Taejin at Jorin na simulan ang kanilang date at ang maggabi ay opisyal na silang naging magsyota. Sa sumunod na araw ay binantaan ni Sungkyu ang coach na si Samhoon na i-dissolve niya ang wrestling team dahil sa ginawa ni Taejin kahapon. Nagalit ito at inatake siya ngunit kasama pala ito sa plano ni Sungkyu upang makaganti kay Taejin. Nang makita ang video ay napagpasyahan ng Damyang chairman na i-dissolve na ang wrestling team na labis nagpasaya kay Sungkyu. Pinanta ni Taejin na gumanti ngunit sinarili ni Samhoon ang responsibilidad dahil siya lang naman ang nakuhanan sa video. Pinuntahan ni Samhoon ang chairman at sinakripisyo ang kanyang sarili upang hindi ma-dissolve ang team. Nagalit si Sungkyu nang malaman na nagawa ni Samhoon na sagipin ng wrestling team kapalit ng pag-kick-out sa kanya dito. Sa hallway ay nag-sorry si Taejin kay Sungkyu na ni-rage bait siya at sinabing balak pa rin niyang maano si Jorin. Nagtimpi si Taejin upang hindi masayang ang sakripisyo ng kanyang coach. Samantala nagpasalamat si Hyunsun sa trio para sa kanilang mga naitulong sa kanya at sinabing balak niyang pumunta sa US upang makamove on. Gayunpaman ay alam ni Yok na imposibleng makamove on si Hyunsun lalo na't wala pa ring nananagot sa nangyari kay Kyusun. Sa sumunod na araw ay nanood sila sa wrestling tournament kung saan ang inigang itlog ni Hyunsun nang makita si Sungkyu sa lugar. Nagawa naman ni Taejin na may panalo ang quarterfinals na labis ikinaproud ng kanyang GF. Nagalit si Sungkyu nang makita na nagsasaya ang magshota kaya naman muli niyang binalak na isabutahe ang wrestling team. Nagpumilit naman si Hyunsun na umuwi dahil sa takot kay Sungkyu. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe ay tumigil si Yok at sinabing kailangan ni Hyunsun na harapin ang kanyang problema or else ay permanente na itong magiging trauma. Samantala na ipanalo ni Taejin ang finals at tinanghal siya bilang champion ng tournament. Habang hinihintay siya ay nilapitan si Jorim ni Sujong na nagpanggap na kaibigan ni Taejin kaya naman sumama ito sa kanya sa liblib na lugar. Matapos ang ilang minutong paghihintay ay nakakutob na si Taejin. Sa labas ay nakaabang na pala para sa kanya ang grupo ni Sungkyu. Nang makita ang sinapit ni Jorim ay inatake na ni Taejin ang mga kumag na walang kalaban-laban sa kanyang lakas. Isa-isa niyang pinatumba ang mga ito at sa huli ay naka-face off na niya si Sungkyu. Bumalik sila Yok sa tournament ngunit wala na si Taejin sa lugar. Tinanong nila ang mga bully at dahil sa mga masasamang naranasan nila sa Dangyang ay itinuro ng bully kung nasaan sila Taejin ngayon. Kinain ni Taejin ang mga suntok ni Sungkyu ngunit agad siyang nagseryoso at nagawang talunin ang kumag na nagmakaawa na para sa kanyang buhay. Bago siya tapusin ni Taejin ay pinigilan siya ni Yok na binalik siya sa katinoan at inutos na tulungan na lang si Jorin. Nagkaroon ng tapang si Hyunsun at hiningan ng sorry si Sungkyu para sa ginawa nito sa kanyang kuya. Ngunit tumawa lang ang kumag kaya naman pinatulog na siya ni Yok at pinadala sa detention. Samantala natalo naman si Jong-il matapos nitong labanan si Jinwan. Sa loob ng 2 linggo ay tinraining siya ni Yok at nagawa naman niyang mag-improve kahit papaano dahil na rin sa mga suggestion ni Yok. Naging vulnerable naman ang Kichon matapos matalo ang Damyang at sinabi ni Sanbei kay Kang-hun na si Taejin ang nakatalo kay Sungkyu. Dahil sa nangyari kay Jorim ay pinagbawalan na si Taejin ng ama nito na makipagrelasyon sa kanyang anak. Na-frustrate si Taejin kaya naman naaksidente siya sa kalsada. Dito ay in-approach siya ni Kang-hun at hinamon ng laban.
Binuhos ni Taejin ang lahat ng kanyang makakaya ngunit sa huli ay hindi pa rin siya umubra kay Kang-hun. Kinagabihan ay tinungo niya sila Yuk para ibahagi ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman ay mas lalo lang silang naging determinado na talunin ang Kichon kaya naman ipinagpatuloy nila ang pag-training kay Jong-il na tinuruan din ni Taejin ng wrestling move. Samantala natuklasan ni Kang-hun na tinraidor siya ni Domjae kaya naman inutusan niya ito na iset up sila Yuk. Ngunit maya-maya ay nagawa niyang balaan ng mga ito na set up lamang ang mga sinabi niya kanina. Binahagi rin niya ang dinadaan ng lugar ni Kang-hun para masolo ito ni Yuk sa laban. Sa sumunod na araw ay inaya si Yuk ng kanyang kambal na kumain sa Jollibee dahil birthday pala nila ngayon. Kaso lang ay tumanggi siya para sa plano nila laban sa Kichon. Hindi na nahintay nila Jong-il si Taejin na on the way pa lamang kaya naman pinasok na nila ang base ng mga kalaban. Sa loob ay nakahanda na pala sila Jinwan at Sanbei para sa kanila. Dahil sila'y magkaibigan ay nagbago ang loob ni Lee at kumampi sa kanila bago magsimula ang laban kung saan ginamit ni Jong-il ang kanyang signature ballpen laban sa kanila. Maging sila Bonwan, Jae-wook at Lee ay nagawang patumbahin ang kanilang mga nakaharap. Ngunit kalaunan ay unti-unti na silang na-overwhelm sa kanilang dami hanggang sa si Jong-il na lamang ang natira para harapin ang Kichon. Buti na lang ay nakarating na si Taejin na agad ring pinatumba ang mga natitirang miyembro. Dahil dito ay nakaharap na nila sila Jinwan at Sanbei. Sa una ay tila batabla lang ang laban nila Sanbei at Taejin ngunit ilang saglit lang ay nakalamang na si Taejin at nagawang talunin ng kumag. Si Jong-il naman ay nag-i-struggle pa rin kay Jinwan ngunit napansin nito ang kanyang improvement. Gamit ang lahat ng kanyang mga natutunan kay Yuk ay nagawa ni Jong-il na masaksak ng ballpen si Jinwan at unti-unting makuha ang upper hand sa laban. Sa huli ay nagawa na nga niyang pakainin si Jinwan ng mga suntok na nagbigay dito ng napakahimbing na tulog. Hinarangan naman ni Yuk ang daan ni Kang-hun at hinamon ito ng laban. Sa pagsisimula ng laban ay makikita magkasing lakas at galing lang ang dalawa. Naninig ang itlog ni Kang-hun dahil natatapatan ni Yuk ang kanyang lakas. Sa pagpapatuloy ng malupit na laban na ito ay ginamit ni Yuk ang nakita niyang wrestling move ni Taejin upang mapinsala ng husto ang kalaban. Dahil dito ay nagawa na niyang talunin si Kang-hun na sinamahan si Jinwan sa pagtulog. Nagka-goosebumps si Domjae matapos malaman na si Yuk pala ay ang tinaguri ang Dokgo, ang legendary fighter na tumalo ng 30 mga kalaban ng mag-isa. Dinala ni Domjae si Kang-hun sa ospital at sakto ring dumating na ang apat sa lugar. Bumalik sila sa base upang i-celebrate ang birthday ni Yuk kasama si Hyunso na nasa US na ngayon. Kaso lang ay nakatanggap ng tawag si Yuk at it turns out na namatay mula sa matinding pambubuli ang kanyang kambal na kapatid. Naaksidente at pumanaw din ang kanyang ama matapos malaman ang balita. Ang kanyang ina naman ay nabaliw dahil sa mga pangyayari. Dahil dito ay inassume ni Yuk ang identity ng kanyang kambal upang ipaghiganti ito sa mga bully.